Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senator Amy, grabe po kung banatan itong mga, bakit ba ganun ang itsura ko sa TikTok? Ang pangit ng ano, ng cellphone para sa TikTok. Senator Amy Marcos, antindi na po kung banatan itong mga PBBM supporters, no? Nakakapagtaka naman, no? Supporter kayo, naturingan kayong supporter ni BBM. Grabe kayo makabanat sa mga Marcos. Pag-usapan din po natin ito pong UN rapporteur na nagpunta sa Pilipinas, no? Si Kan. Ano ba pangalan nitong Kan na to, no? UN rapporteur si Irene Kan. Pinayuhan po ang gobyerno ni Pangulong Marcos na tanggalin na po o i-abolish na, buwagin ang NTF-ELCAC. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin po muna natin itong si Banat po. Grabe, no? Hindi po ako makapaniwala, no? Sa mga supporter po ni Pangulong BBM. Kapatid po 'yan, no? Alam niyo po, kaming mga supporter ng mga Duterte, sanay po kami na meron pong independence po na mag-isip yung bawat isang Duterte, pero may paggagalangan po sila. Ginagalang po ng mga magkakapatid yung bawat isa, nauunawaan nila kung saan nanggagaling at nauunawaan po nila na kahit magkakapatid sila ay may iba't iba po silang paniniwala, no? Katulad po recently si BP Inday Sara Duterte, naunawaan niya kung saan nagmumula. Sabi niya nga, ito ay brotherly love, no? Naunawaan niya yung tila ano ni Baste, no? Yung pananaw niya na parang matindi na yung pang-api sa kanyang ate, kaya nananawagan siya ng Marcos resign, no? Pero ito po, very valid po. Valid po masyado yung mga tinututulan ni, actually hindi po binibira, eh. Do'n ako nagtataka rito sa mga BBM supporters, no? Hindi po binibira ni Senator Amy yung kanyang kapatid. Iba po yung binibira niya. Sinabi niya nga, no, dekada. Dekada po yung kanilang ginawa para magkaroon po sila ng second chance. Dekadang siniraan yung kanilang pamilya, no? Tapos sisirain lang, ano? Hindi po siya papayag na yung pagbibigay sa kanila ng second chance sa pamilyang Marcos ay sisirain lang ng alam naman natin lahat, eh, kung sino yung tinutukoy ni Senator Amy, ng isang kamag-anak incorporated na hindi naman Marcos, 'di ba? Ah, Takang-taka ko sa mga nagsasabing sila ay BBM supporters, pero hindi po naman binabanatan ni Senator Amy ang kanyang kapatid. Bakit gano'n na lang kung siraan si Senator Amy? Katulad po nito, grabe po. Ito po ang sabi ni JC Punong Barangay. Sabi po niya sa kanyang tweet, meron po ritong picture ni hindi po namin kilala 'to kung sino 'tong mga 'to, eh. Naririnig namin yung pangalan, no, Mayor Lacson. Ito ang sabi ni Punong Barangay, oh. Yung sa picture niya, si FEM ba talaga ang tatay ni Amy Marcos? Grabe po, no, pinagdudahan, no? Pinagdudahan, grabe po yung buong pamilya na ng mga Marcos ang siniraan nito. Na iba raw po, no, the alleged father of Amy Marcos, Arsenio Lacson. Grabe, no? At pinakita po yung muka ni Arsenio Lacson at ang mukha ng anak ni Senator Amy.
Kung hindi ako nagkakamali, Manotok po 'tong, anak ni Senator Amy, 'no, magkahawig daw. Eto po sabi, "Manang Amy, ang dami na ngang na-curious tuloy. Talagang napapaisip din ako, matagal na itong pinag-uusapan din since ikaw din ang kakaiba ang ugali, wangis sa magkakapatid na Marcoses." Alam niyo sa totoo lang po 'no, grabe 'no, grabe po nila siraan si Senator Amy, pati yung pinagdududahan na po yung ama 'no, na mukhang hindi raw po si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang ama nito ni Senator Amy. Gano'n na po kababa, kababa ang inyong pag-atake sa kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. Very personal, masiraan lang. Ano po ang mali sa sinasabi ni Senator Amy? Ay miski naman kayo, kahit kayo po, 'di ba? Miski naman kayo naniniwala po kayo na totoo yung sinasabi na may mga pinangako, kayo ba naman pipirma kayo na nakalagay po ro'n, eh, voting jointly? Ano po alam ng mamamayan, simpleng mamamayan diyan, 'no? Ano po ang, pakialam ng simpleng mamamayan kung talagang people's initiative 'yan, pipirma ka na joint, voting yung Senate at Congress? Wala naman pong buti sana kung yung eto po ang babaguhin natin sa saligang batas, magbibigay ng ayuda sa lahat ng mahihirap. Putya pipirma ka talaga, nauunawaan mo, 'pag pirma mo bibigyan ng ayuda yun yung ilalagay. Pero yung joint voting ng, Kongreso, ah, joint voting ng House of Representative, mga congressman at mga senador, ano pong kinalaman ng mga pangkaraniwang mamamayan yan? Bakit po kami boboto diyan? Para saan? Yan po ang ugat na tama naman yung sinasabi ni Senator Amy. Bakit hindi maamin ng kanyang, pinsan na wala siyang kinalaman diyan, na may kinalaman siya riyan? Bakit dini-deny yan tiyatya na yan o PI na yan ng mga congressman? Bakit niyo po i-de-deny kung wala pong masama sa ginagawa niyo? The mere fact na dini-deny niyo, eh, talagang may masama diyan, 'no? May masama diyan sa ginagawa ninyo. Pero yung siraan ninyo, yung isang Marcos, kayo ay supporter ni Marcos. Ako nakikisimpatya lang ako kay Manang Amy, kahit maka-Duterte kami. Kasi minsan tayong naging bahagi ng unity team, eh. Nauunawaan natin kung saan nagmumula si Senator Amy. Sa totoo lang, siya lang nga po yung may sense sa pamilya na yan ngayon. Dahil siya lang po yung nakaunawa na pinalayas na sila minsan sa Malacanang ng taong bayan, siniraan po sila ng dekada. Dekada po silang siniraan eh. 'Di ba? Tapos nabigyan po sila ng another chance sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga Duterte. Na pagkapanalo pa lang gusto nang tablahin nitong mga supporter ni Pangulong Marcos. At ngayon po kung ano-ano sinasabi na wala parang gustong palabasin na walang silbi yung suporta ni Sara Duterte. Okay, matagal ko na pong tinapik yan, natapik ko na po yung Catch Up Friday na yan, may paliwanag po ako diyan na maganda, eh. Okay, pag-usapan po natin. Eto po, punta po tayo rito sa NTF-ELCAC. Alam po natin dumating dito yung UN Rapporteur, 'no? Hindi po yan ICC, 'no? Ito po, ang UN Rapporteur po, ang kahulugan po na UN Rapporteur, meron pong kahulugan yan. Sila po mga ano po yan, 'no, mga specialized po, lalo na po yan, United Nations Rapporteur on Human Rights. Ibig sabihin, ang focus niya human rights.
Ngayon nakipag-usap po siya sa mga tinatawag nating mga, ewan ko kung saan nakikipag-usap 'yan. Bakit hindi sa gobyerno makipag-usap, bakit sa mga kalaban ng gobyerno nakikipag-usap? At na-realize po niya, ito yung sinabi niya, 'no, outdated na raw po. Outdated na raw yang NTF-ELCA kaya dapat na raw buwagin ni Pangulong Marcos. Alam mo Madam Raportur, kasi ang pinarating sa kanya yung NTF-ELCA ay ginagamit pang-red tagging, 'no? Ginagamit daw pan-red tagging. Alam niyo, kayo human rights pala gusto niyo, tama 'no, punta kayo sa Ukraine, punta po kayo dito sa Israel, diyan po nagaganap yung human rights. NTF-ELCA from the meaning itself, 'no, United Nations Task Force to End Local Communist, armed conflict, 'no? Gusto po wakasan na ng gobyerno. Gusto pong wakasan na ng gobyerno yung kaguluhan dito. Kami na lang po yata sa buong mundo, 'no? Ilan na lang pong bansa sa buong mundo ang may insurgency problem pa, 'no? UN Rapporteur. Ang tanong ko po sa inyo, UN Rapporteur, yung UN po ba tinulungan kami para mawala po ang problema namin dito po sa mga insurgent namin, mapa-NPA, mapa-iba pang insurgent diyan sa mga separatist movement diyan sa Mindanao, 'no? Nakipag-usap lang po kayo sa mga human rights, eh. Parang makasalanan ni NTF-ELCAC sa inyo pong para po sa kaalaman ninyo, kayong mga taga-UN Rapporteur. Kung hindi niyo pa po alam, 1968 pa po natatag yang, CPP na 'yan, 'no? Matanda sa akin ng 1 taon 'yan, eh. So, 55 years na po, 'no? 55 years na po kaming may suliranin dito po sa tinatawag nating insurgency. Ngayon, nakikipag-usap naman, kada po may bagong rehimen, kada po may bagong pangulo, nakikipag-peace talk po kami diyan po sa same people, 'no? Wala pong pinaligtas po 'yan mula po kay Cory Aquino hanggang kay Duterte, Digong Duterte, hanggang kay Rodrigo Duterte. Lahat po nakipag-peace talk diyan sa same group na 'yan. Pero wala pong nagtagumpay. Bakit po? Lahat may kasalanan yung gobyerno? Hindi seryoso yung gobyerno? Seryosong-seryoso po ang gobyerno. Sino po bang gobyerno ang may ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas? Kung gobyerno po ang seryoso, sino po ang hindi seryoso? Alam po ninyo, 'no, sa totoo lang po, yung NTF-ELCAC po napakaganda po ng ginawa kasi noong araw, purely military lang po ang paglutas namin diyan. Kaya po hindi natatapos. Sabi nga ni Senator Bato, then General Bato, 'no? Eh, may mapapatay sila, merong mapapasuko, merong, mapapatay, sumusuko. Pero nagre-recruit lang po uli. Ang ginawa po ng NTF-ELCAC para wala na pong ma-recruit kasi po sa totoo lang, dun po sa lugar na malalakas sila noong araw, halos hindi po nakakarating yung gobyerno. Ang NTF-ELCAC po ay tinatawag nating whole of government approach. Lahat po ng ahensya ng pamahalaan tumulong po para po dito, 'no, para malaman lang po nitong UN Rapporteur, para po
binuhusan po ng pondo yung kung saan yung mga barangay na nag-ooperate 'tong mga dating insurgents, yung mga dating rebelde at nakita po ng tao na seryoso yung pamahalaan, pinasuko sila, sumuko po yung iba, nagkaroon ng localized peace talk, marami pong sumuko, binigyan po sila ng kabuhayan package. Kaya po matagumpay yung NTF-ELCAC. Ngayon po sinasabi po ng Pangulo at ng AFP na wala na pong active guerrilla front. Meron pa rin pong mga NPA, pero wala na po yung matatatag, no? Matatatag na guerrilla front na base sila. Hindi po ba maganda po 'yan na kami lang po, hindi po kami humingi ng tulong sa inyo sa UN, 'no? Kami lang pong mga taga-Pilipinas, nagsama-sama para po lutasin yung problema namin for 5 decades. Tapos papasok kayo dito na wala po kayong kinalaman kung kailan po matatapos na yung problema namin, ituloy lang po yung NTF-ELCAC na yan, matatapos po yung aming problema, papasok kayo rito na parang mga Panginoon, no? Na mag-uutos kayo, nakakatakot po kasi kay President Duterte, kung ginawa niyo po yan, patigil mo yung NTF-ELCAC, alam ko po, mumurahin kayo. Makakatikim po kayo ng mura. Ang nakakatakot po kasi, baka sundin kayo. Hindi po namin na alam kung ano po kung ano po. Baka siyempre, di ba? Sabihan ninyo. Sinabihan nyo, i-abolish. Kung i-abolish po, yung mga AFP po na nakikipaglaban. Ang laki yata ng pera ko nung umuwi. Sino po nagbayad sa akin? Sige, makinig ka lang dyan para manakit ang tuktok mo. Malaki raw ang pera ko, umuwi mula Davao. Ayos nakita mo ba kung ano yung hotel ko sa Davao? Ganun ba yung sinasabi mong masarap ang buhay? Okay, balik po tayo, no? Kung kailan po, UN Rapporteur, kung kailan po kami patapos na sa problema namin, papasok po kayo rito para yung pinaka-epektibo naming ginawa, no? Yung pinaka-epektibo naming ginawa mula pa nung mula nung naitatag yan. Ito na po yung pinaka-epektibo na ginawa ng pamahalaan, yung NTF-ELCAC. Gusto niyong ipatigil. Bakit po? Kausap ninyo mga mga kakampi. Kayo naman yan ang mahirap Madaling utuin 'tong mga taga-ibang bansa Paano? Kakausapin kaagad sila ng mga ang tawag diyan, mga ewan ko kung mga anong tawag diyan sa mga tukmol na 'yan. No? Okay. Sa totoo lang po, nakakatakot kasi baka sundin kayo ng pangulo 'Pag sinunod kayo ng pangulo, i-abolish yang NTF-ELCAC, marami na naman po magagalit ng militar. Marami pong mga mayor, mga barangay captain na nawalan na ng problema sana diyan sa insurgency, no? Marami na namang magagalit diyan kasi babalik at babalik yan. Yun po yung purpose na nakipag-usap sa inyo, UN Rapporteur. Hindi na nga kayo nakatulong. Sa totoo lang po, hindi na nga kayo nakatulong, perwisyo pa kayo dito sa Pilipinas. Hayaan niyo po kami. Kaya na namin yan. Di nga kami humingi ng tulong sa inyo. Tapos ang pinakatulong nyo, perwisyo. Mamimerwisyo kayo rito. Sasabihin nyo na, buwagin na yung pinakamabisa namin ginawa laban dito sa insurgency problem namin. Malaki pala binayad sa akin ng mga Duterte O ikaw na kumolekta, hindi pa ako nakakakolekta, Totep.
Malaki daw binayad sa'kin ng Duterte. Ikaw na kumolekta, hati tayo. Oh, magandang challenge 'yan, Mukha ka bang pera? Ikaw na kumolekta kasi wala akong nakokolekta, eh. Mukha rin akong pera kaya nga ako nag-aano, eh, ba-vlogs, eh. Gusto kong kumita, eh. May pera pala yung Duterte-ng pinamimigay, hindi ko naman nabalitaan. Ikaw na kumolekta para sa'kin. Hati tayo. Oh, challenge ko 'yan, bibigyan kita ng authorization. Alam niyo po 'yan ang isa sa minahal ko sa mga Duterte, hindi ako binabayaran. Pero gusto ko ring sino ba naman may ayaw kumita? Eh, kung, kikita ako at, mahal ko naman yung mga Duterte at bibigyan pa nila ako ng pera, eh, putya 'di ba? Kaso nga wala, eh, zero. Sariling gastos. Pagpunta ko sa Davao, yan nalobat 'tong pang Facebook. Zero po. Pagpunta ko po sa Davao, gastos ko po 'yun. Kaya lang po meron lang po akong anak na nagtatrabaho sa airlines kaya ako libre ng pamasahe. Yung nagsasabing bayaran ako, ayan po, china-challenge ko kayo kasi hindi ko alam kung kanino ko kukubrahin. Gusto ko rin kayang mabayaran. O baka alam nyo, kayo na kumubra para sa akin, hati na lang tayo. Magandang deal yan, di ba? Papayag ako. Eto, gamitin nyo 'tong video. Eto po, pinakukuha po sa akin ni Badong. Balik po tayo sa topic natin. Eh, ganyan po sila, eh, 'no? 'Pag hindi po nila kayang sagutin yung mga sinasabi mo, bayaran ka na lang. Eh, naghahanap talaga ako ng magbabayad sa akin, eh. Naghahanap ako. Akala niyo ba hindi ako mukhang pera? Mukhang pera ako, wala lang nagbabayad. Ay, yung mga original, okey lang po 'yan. Kaya nga kami nagtatag na ng kulto ni Digong. Hindi ako original DDS, o 'di hindi. Ano ba naman sa'kin 'yan. Totoo naman po 'yun. 'Di ko nga alam kung ano yung DDS, alam ko Davao Death Squad 'yan, eh. Hindi po ako kasama diyan sa original. Kasi po kailan lang ako naging vlogger. Alam ko sila noon pa, eh. Akala niyo ba tatanggihan ko 'yan? Hindi po ako original DDS. Hindi ko po alam ang meaning ng DDS nung una. Ang alam ko Davao Death Squad, hindi po ako member niyan, Davao Death Squad. Okey na 'yun? Yung pala mga DDS pala tawag sa mga vlogger. Nung tinatanggi nila ako, ayaw nila akong kilalanin na DDS, eh, nagtayo na po kami ng sarili, Kulto ni Digong. Ako na po original na Kulto ni Digong. Lahat po ng gustong sumali sa Kulto ni Digong, sa puso lang po tayo, wala po tayong permahan. Mga walang katotohanan yung mga binabanat niyo sa'kin, mukhang pera, hindi ako original na DDS, okey lang yun. Kahit ba sabihin niyo sampid lang ako, wala akong pakialam, 'di ba? Basta may nanonood sa'kin, okey na yan, may naniniwala. Kulto po kami ni Digong, kulto kami ni Digong. Kami na original nun, yung lahat ng gustong sumali, sali lang kayo. Okey, balik po tayo sa NTF-L CAC. Pinakaepektibo po 'yan na panlaban 'no, diyan po sa CPP-NPA. Ngayon po, gusto pong patanggal. Bakit mo ipapatanggal UN, rapporteur? 'Di na nga kayo nakatulong sa Pilipinas. Alam niyong may problema kami, gusto niyo pang patanggal 'yan. Okey, punta po tayo sa ibang topic. Ah, Marami pong, topic natin ngayon. Eto po, eto mga tanga talaga 'to. Hindi ko alam yung bumabaha po ngayon sa,
Ito po pinapakita po rito Davao Oriental, yung isa naman po Davao de Oro. Davao de Oro, Davao Oriental, ang baha po ngayon. Ito po ang sabi nitong mga hindi marunong sa geography. Siyempre, hindi naman aakuin ng mga Duterte ang Davao Oriental kahit naging presidente pa si Duterte. Tignan nyo kung gaano kabobo to. Okay. Isali po natin, sino pa po yung mga ibang binabaha? Bukod po sa Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, may Davao del Sur ba? Papaliwanag lang po natin dito sa mga taga Luzon at taga Visayas, no? Hindi po porket Agusan del Sur po, yan, binabaha po sila ngayon. Sa Mindanao po, binabaha po ngayon. Okay, Occidental. So yung mga binabaha po sa Mindanao, ipapaliwanag po natin sa mga bobong taga Luzon at Visayas. Pag sinabi pong Davao City, city po yan sa Mindanao, no? Yung Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, mga probinsya naman po yan sa Mindanao, no? Ang pinamunuan po ng mga Duterte, Davao City, no? Davao City. Ngayon, pag bumabaha po sa Luzon, nananawagan po ang lahat. Tulungan natin yung mga taga Bulacan na binabaha ngayon, nag-iiyakan, no? Tapos pupunta po ron yung mga tao, mamimigay ng tulong. Wala pong kino-question yung mga tao po ron. Hindi po kino-question. Saan napunta yung mga pondo-pondo nyo? Puta, ganito po pag nangyayari po sa Mindanao po ang baha. Binabaha po ang Mindanao ngayon, 6 po ang namatay. Sasabihin po ng mga taong loko-loko, Siyempre, hindi naman aakuin ng mga Duterte ang Davao Oriental kahit naging presidente pa si Duterte. Mga tanga tong mga to. Ang Davao City, yan lang po ang pinamunuan ng Duterte. City. Iba po yung mga probinsya. Ibig nyo sabihin, dahil may Davao, wag na natin tulungan kasi Duterte yan. Probinsya po yan. Maynila po, umambon lang, bumabaha. Sa Luzon po, iyakan ng mga tao. Nakita nyo ba hanggang dito, may lubid sila. No, pinanunod ko ngayon. No? Nakalubid sila, hinihila nila mga katawan nila ng mga rescuer dyan. Tinutulungan po nila yung sarili nila. Kahit wag na kayong tumulong mga taga Luzon at Visayas. Kung masakit sa dibdib nyo. Ngayon sasabihin nyo, bakit yung mga taga Mindanao, nung sinabi ni Duterte na gusto nang humiwalay ng mga taga Mindanao, bakit malaki ang suporta? Nagtataka kayo? Puta, bumabaha na sa Mindanao, sisisihin nyo pa mga Duterte. Galing ako ron. Kaya hindi ako nakapamasyal sa Davao. Tumigil lang po yung ulan, no? Tumigil lang po yung ulan noong pong rally. Totoo po. Nung rally lang po, pero nung matatapos na po yung rally, pagkatapos, nung patapos na po yung speech ni Duterte, ni Tatay Digong, lumalakas na po ulan. Pero hindi po kami makalis dahil yan po ang nangyari. Malalakas po ulan, kaya po bumabaha. Imbis na tumulong kayo, sinisin nyo pa mga taga Mindanao. Ano ba naman? Porket hindi umuulan sa Luzon, akala nila kagagawan ng Duterte yung baha sa Mindanao. Hindi po ba binabaha ang ibang parte ng Pilipinas? Ano po ang ginagawa natin pag ibang parte ng Pilipinas ang binabaha? Kanya-kanyang ambagan na. Nasaan na yung angat buhay? Nasaan na po yung dinodonate nyo sa angat buhay na yan? Ang daming TV show, binibigay yung pera sa angat buhay. Asan po yung tulong nyo? Kahit isang plastic lang sa Mindanao. Ano pinaglalaban ko? Huwag ka manood, kakamping.
Bakit ka nanonood dito? Alam mong Duterte ako. Huwag kang manood dito. Pinaglalaban ko mga Duterte. Ang hirap, no? Kaya ayoko mag-live sa tatlo sabay-sabay. YouTube, Facebook, TikTok. Nahihilo ko eh. Oh, wag ka na makialam. Tinanong lang kita. Masyado kayong pa-star. Wala namang Noche Buena ngayon. Tapos na Noche Buena, wag ka na magpa-star dito. Labas ka na agad. Kung ayaw mo na sinasabi, bobo nito. Kasi walang matino sa inyo nagsasalita. Oh, total, nariyan ka na rin lang. Di ba pangarap nyo mabuwag yung unit team, kayo mga kakamping? O ngayon, nabuwag na. Ano nangyari sa inyo? Wala pa rin, talunan pa rin. Siyempre, hindi nyo ako kilala. Ngayon lang ako nagtitiktok eh. Ngayon, kilala nyo na ako. O, ngayon, kilala nyo na ako. Si Badong Aratilis, ang pinakamatalinong tao sa buong TikTok. Eh, wag sa YouTube tsaka sa Facebook. At least may nakilala kayong bago. Okay ba yon? Mga taga-TikTok? Dami nanonood sa TikTok. 2.3 thousand. Okay. Alam nyo, hindi mo masisisi yung mga taga Mindanao. Bakit sila natuwa kay Duterte nung sinabi hihiwalay na sila? Eh puta ngayon, kitang-kita eh. Wala man lang nagsasabi na nasa ng presidente. Wala. Sinisisi pa si Duterte dahil bumabaha sa Mindanao. Davao de Oro, Davao del Sur. Eh panay Davao daw. Hindi nila alam ang putya, yung Davao City, city lang yun. Pag bumahaba sa Bulacan, sisisihin yung Quezon City Mayor. Ganun yung gusto nyong gawin eh. Sisihin yung taga Davao City. Tumulong kayo. Tumulong tayo sa Mindanao dahil binabaha sila ngayon. Kung hindi kayo makakatulong, wag na kayo magsalita. Nakakasakit pa yan eh. Mga taga Mindanao, hindi iyakin. Tignan nyo, nagre-rescue sila doon. Pagkatapos niyan, ang gagawin ng taga Mindanao, pagkataas ng baha, magwawalis. Kaya po nila mabuhay. Hindi nyo ba naintindihan yun? Ano nyo lang po ako sa TikTok. Mag-follow lang kayo dyan kung ano man yan. Mag-heart kayo dyan. Kung ano ba nangyari dyan sa TikTok. Hindi. Magpadala kayo ng mga corona. At kung ano pa man. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Mag-aral kayo yung mga taga Luzon at Visayas, no? Mag-aral muna kayo ng geography bago nyo banatan yung mga Duterte sa Davao Oriental. Hindi po yun sakop ng Davao City. City lang po yun. Yung mga taga Mindanao, hindi po iyakin. No? Kala mo, tulong lang natin yung kailangan nila. Kaya nila yan. Okay. Ito po, yung walang katapusan, no? Nakakahiya po. Mismong DOH Secretary ni Pangulong Marcos ang nagsabi na yung fentanyl ay legal na droga. Legal po ang fentanyl. Ibinibigay po yan pain reliever. No? May masakit kay Duterte, inisyuhan po siya, binigyan po siya ng pain reliever kasi na-aksidente sa motor. Yun po yun. Kaya kung hindi po nyo naintindihan, samantalang yung cocaine, hindi po siya gamot. Maraming salamat kay Ram na nagbigay sa atin ng 7 Hong Kong dollars na pangkape. Okay. At tapusin po natin. May nakita na naman po ako sa dyaryo. Magre-react lang po. Ito po. Huwag po yan. Ito po, paulit-ulit sila no, sa usapin po ng ICC. Kasi nagsalita na naman po si Vice President Sara Duterte tungkol po sa ICC. Ang sabi po ni Vice President Sara Duterte,
Nagtataka siya, 'no? Ang tagal niyang, naging vice mayor siya, naging mayor siya ng Davao City. Oh, ulitin ko, iba po yung Davao City sa Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental, mga bugokis kasi. Mag-aral nga muna kayo, kayong mga ano, bago niyo kantyawan yung Davao City. Okay. Matagal po siyang mayor ng nag-mayor po siya ng Davao City, naging vice mayor po siya, hindi po siya nababanggit na involved diyan sa EJK sa Davao. Pero ngayon pong vice president siya, bigla po siyang kasama na sa kasuhan. Sabi niya po sa mga sumulpot na testigo, "Magsampa po kayo ng reklamo sa Pilipinas. Haharapin namin 'yan." Ngayon eto na naman yung Miss Thea Tan. Bakit daw natatakot na kasuhan sa ICC? Alam mo, Miss Thea Tan, supporter ka ni Marcos, 'di ba? Eto sasabihin ko sa iyo, hindi natatakot ang mga Duterte sa ICC. Kayo lang naman ICC ng ICC. Matagal na nga sinasabi na ICC, wala namang magagawa yan. 'Di pumasok sila. Pumunta sila sa Davao. 'Di ba matagal na silang sinabihan ni Pangulong Duterte, ipapakain sila dun sa Davao Crocodile Farm. Hindi natatakot yung mga Duterte sa ICC. Kayo lang yung ang nakikita nyo na yung ICC ay dapat, ngayon eto Thea Tan, dati Duterte ka, 'di ba? Ewan ko rin kung Duterte ka dati. Nalito na rin ako. Eto lang masasabi ko sa iyo, 'no, Thea Tan, BBM ka ngayon. Kaya ayaw namin sa ICC dahil mismo yung presidente natin na sinusuportahan mo, si PBBM, ang nagsabi na wala silang jurisdiction. Tanong ko, naniniwala ka ba sa sinusuportahan mong presidente? Kung naniniwala ka sa sinusuportahan mong presidente, wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. O ano pa bang hindi malinaw dun? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Yan. Nasa panahon na po tayo na pwede kayong magtanong kahit sino po.